Naisip mo na ba kung ang free will o malayang kalooban ay isang bagay na kailangan pang maging um, ganap o kompleto? Kasi ang akala natin, basta meron tayo nito, tapos na ang usapan, di ba? Pero paano kung hindi pa pala tapos ang kwento? Kahit para sa mga anghel. Meron tayong isang napaka-interesanting source dito. Isa itong theological na dokumento, ang pamagat 213 ang pagiging ganap ng malayang kalooban. At ang tatalakayin natin ay isang medyo radical na ideya na ang buong kasaysayan mula sa mga anghel hanggang sa mga tao ay bahagi pala ng isang engranding proseso para gawing perpekto ang malayang kalooban. At yan ang misyon natin ngayon. Hihimayin natin ng buong lohika ng argumentong to. Titingnan natin kung paano nito pinagdudugtong-dugtungan ang paglikha kay Adan, ang pagbagsak ni Satanas, Mhm. Yung krus ni Kristo. oo, at pati yung papel ng mga martir. Lahat daw yan, iisa lang ang dulo. Ang pagiging ganap ng malayang kalooban, hindi lang para sa tao, kundi para sa lahat. Sige, simulan natin sa pinakaugat ng problema ayon sa source. Ang sabi, hindi pa kumpleto ang malayang kalooban. At ang nakakagulat, hindi lang sa tao. Mismo, maging sa mga anghel daw. Dito nagsisimula ang lahat. Ang premisa kasi ng dokumento ay, noong nilikha ang mga anghel, ang free will nila may kakayahang pumili ng mabuti. Pero mayroon pa ring nananatiling posibilidad na pumili sila ng masama. So hindi pa siya locked in sa kabutihan. Eksakto, hindi pa ganap o kumpleto. Teka, klaruhin natin to kasi malaking bagay yan. Sinasabi ba ng source na nung nilikha sila, pati si Lucifer, meron na silang parang depekto or incompleteness? Magandang tanong yan. Hindi siya depekto na parang may sira. Ang mas tamang term siguro ay hindi pa tapos o untested. Parang isang software na version 1.0. Ganon nga, gumagana pero hindi pa na stress test. May potential vulnerability pa. At ang ginagamit nilang patunay dyan ay galing sa Job na sinasabing kahit daw ang langit ay hindi malinis sa paningin ng Diyos. Wow! Okay, so kung may potential vulnerability, ibig sabihin hindi pa tapos ang trabaho ng paglikha. At yan mismo ang punto. Para sa may akda, yung tunay na kapahingahan o sabat ng Diyos hindi pa talaga nangyayari. Kasi ongoing process pa ang paglikha hanggat hindi nawawala yung posibilidad ng kasalanan. At para mangyari yon, kailangang patunayan ng Diyos sa lahat ang dalawang bagay. Ang kanyang pag-ibig at ang kanyang katarungan. Kailangan itong makita at maintindihan ng lahat, lalo na ng mga anghel. Okay. So may problema sa langit na kailangang ayusin, pero ang solusyon ayon sa source nangyari dito sa lupa. Sa pamamagitan ni Adan. Anong koneksyon? Bakit kailangan ng tao para ayusin ang problema ng mga anghel? Dito na pumapasok yung grand plan. Nilikha si Adan para maging isang test case. Siya ang magpapatunay na ang mga kautusan ng Diyos ay hindi lang makatarungan, kundi posible at kayang-kayang sundin. At ito rin yung sagot sa paratang ni Satanas, di ba? Yung tulad sa kwento ni Job. Yun mismo. Yung paratang na, sumusunod lang sila sa iyo dahil sa mga biyaya. Alisin mo yan, tatalikuran ka rin nila. So, si Adan nilikha para patunayan ng mali si Satanas. Pero 'di ba ang common na pananaw, napakahirap sundin ng mga utos. Kaya nga tayo nagkakasala. Dito rin may kakaibang pananaw yung source. Ang sabi, ang mga kautusan ay sadyang idisenyo para kayang-kayang sundin. Mhm. Ang paglabag daw, hindi dahil sa hirap ng utos. Ang tunay na dahilan daw ay yung yokshim o yoksim. Yokshim, ano yun? Isang Korean word. Oo, para sa matinding pagnanasa o kasakiman. Hmm. Ang kasalanan daw ay hindi dahil hindi mo kaya, kundi dahil mas pinili mong saktan ang kapwa para sa sarili mong kapakanan. So choice siya na galing sa kasakiman, hindi sa kahinaan. Choice na galing sa kasakiman. Tama. Okay, gets ko. So ang plano, kailangan ng isang grupo ng mga tao na magpapatunay na kayang sundin ng mga utos hanggang sa huli, kahit walang kapalit, kahit ang bayad ay buhay nila.
Sila ba yung mga martir? Eksakto! Dito na pumapasok yung konsepto ng itinakdang bilang ng mga saksing martir. O sa Korean, Sungyojungindil. Sila yung magiging buhay na ebidensya. At sa huli, patay na ebidensya. Oo, ang pagsunod nila hanggang kamatayan ang magiging Exhibit A sa isang cosmic courtroom para ipakita sa lahat ng anghel na totoo at posibleng sundin ang mga utos. Final proof. Sila ang final proof. Pero dito ako may malaking tanong. Kung ang tao may tendensyang maging sakim, yung yoksim, Yeah. paano sila magkakaroon ng lakas para maging martir? Anong mag-uudyot sa kanila? At dyan na natin matutumbok yung pinakasentro ng buong teolohiya na to, ang krus. Ah, Sinasabi ng source na ang tanging paraan para matutong sumunod ay kung mauunawaan muna ng isang nilalang yung lalim ng pag-ibig ng Diyos. At ang pinakadakila at pinakamalinaw na pagpapakita niyan ay yung sakripisyo sa krus. so hindi lang ito basta willpower. May proseso. Oo, at malinaw yung flow na pinresenta nila. Ganito raw. Una, dahil sa krus, nakikita ng tao yung pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Pangalawa, dahil sa pagkakaunawang yon, napupukaw ang puso ng tao na mahalin ng Diyos pabalik. Okay. At pangatlo, yung pag-ibig na yon pabalik sa Diyos, yon ang nagiging parang panggatong nila. Fuel. Ito ang nagbibigay sa kanila ng lakas para sumunod, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. Kahit buhay pa ang kapalit. Gusto ko yung analogy ng fuel. So, bago ang krus, ang pagsunod parang isang set of rules lang. Pero nung nakita yung sakripisyo, nagkaroon sila ng konkretong larawan ng pag-ibig. At yun ang naging inspirasyon nila. Ganyan-ganyan nga. Ang krus ang nagbibigay kakayahan sa mga martir na maging larawan ng Diyos o hana ni Mayong-sang. Ang sakripisyo nila na naging posible lang dahil sa krus, yun na yung huling patunay sa harap ng mga anghel na may duda pa. At itong mga martir na to, binibigyan sila ng iba't ibang titulo, di ba? Totoo, hindi lang sila basta namatay para sa pananampalataya. May aktibong papel sila, tinatawag silang ang larawan ni Kristo, ang mga unang bunga at ang nobya na papasok sa bagong Jerusalem. Pero may dalawa pa raw na nakakakuha talaga ng atensyon. Oo, una sila ay isang maharlikang pagkasaserdote at pangalawa, at ito yung pinakakakaiba para sa akin, sila ang mga mamamahala sa halimaw. Sandali. Ang mga mamamahala sa halimaw? Kakaiba yung pakinggan niyan. Kasi, ang dating ng salitang martir, biktima sila, walang kalaban-laban. Pero dito, parang sinasabi na sa akto ng pagsasakripisyo, nagkakaroon sila ng kapangyarihan. Ang paliwanag dyan, sa pagpili nilang mamatay kaysa sumuway, pinapatunayan nila na mas malakas ang pag-ibig ng Diyos kaysa sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Ah, okay. Sa pagkapi nila sa takot sa kamatayan, doon sila nagkakaroon ng spiritual na otoridad laban dito. So hindi lang sila biktima, mga mananagumpay sila. Mananagumpay, tama. Malinaw yan. Ngayon, pag-usapan natin yung isa pa, yung unang bunga o chotyolme. May 3 uri pa raw niyan. Oo, at ikinokonekta ito sa 3 kapistahan sa Lumang Tipan. Ang unang uri ng unang bunga ay sumisimbolo sa pista ng mga unang bunga. At ito ay walang iba kundi si Hesukristo mismo. Siya ang prototype, ang pinakauna. Okay, si Kristo ang una. Perfect prototype. Makes sense. Pero bakit kailangan pa ng pangalawa at pangatlong batch? Kung si Kristo na ang ultimate unang bunga, hindi ba't sapat na yung sakripisyo niya? Bakit kailangan pa ng karagdagang ebidensya? Napakagandang tanong. At direktang sinasagot yan ng source. Ganito ang pananaw nila. Ang sakripisyo ni Kristo, perpektong patunay, pero iisa lang siya. Siya ang anak ng Diyos. Oo, pwedeng sabihin ng isang mapagdudugang anghel. Siyempre, kaya niya yan. Diyos siya. Paano ang mga nilikha lang? Ah, okay. So kailangan ng pruweba na yung ginawa ni Kristo replicable, kayang gawin ng mga nilikha. Eksakto. Kailangan ng parang mass production ng patunay. Kaya yung pangalawang ani, konektado sa Pentecostes, yun yung mga disipulo. At yung pangatlo, yun na yung itinakdang bilang, yung 144,000 sa aklat ng pahayag. Sila yung kumukumpleto sa overwhelming evidence.
So kapag kumpleto na ang bilang, ano nang kasunod? Dito na mangyayari yung unang pagkabuhay na mag-uli. Parte 1. Oo, at ito na yung final, undeniable proof. Ito yung moment na itataas ang lahat ng ebidensya sa harap ng buong kalangitan. At anong epekto nito sa mga anghel? Dito na bumabalik lahat sa problema sa simula. Sa sandaling masaksihan nila yon, mawawala na ang lahat ng pagdududa nila sa pag-ibig at katarungan ng Diyos. At sa puntong iyon, ang kanilang malayang kalooban magkakaroon ng upgrade, magiging ganap na malayang kalooban. Anong ibig sabihin ng ganap na malayang kalooban? Hindi na sila kailanman pipiliin ng kasamaan. Hindi dahil nawalan sila ng kakayahang pumili, Pero dahil alam na niya, hinding-hindi na niya gustuhing hawakan. perpektong analogy. At kapag ganap ng free will, wala ng kasalanan. Kapag wala ng kasalanan, wala ng kamatayan. At dahil dyan, yung mga konsepto tulad ng Hades, hindi na kailangan, itatapon na sa lawa ng apoy. At doon pala makakamit yung tunay na kapahingahan. Doon masasabing tapos na. Diyan masasabing tapos na. Ang buong kasaysayan ng tao pala isang malaking character development arc para sa mga anghel. Pero may isa pang character tayong hindi masyadong napag-uusapan. Si Satanas o Helel. Paano siya nag-fit dito? Bakit siya bumagsak? Binibigyang din ng source na ang Diyos, nagbibigay lang ng pagsubok na kayang lampasan. Ang pagkakasala kahit sa kaso ni Helel ay dahil sa sariling yoksim, sariling pangnanasa. Ang sabi, sapat yung liwanag na binigay sa kanya para hindi magkasala, pero kusa niyang tinanggihan yun. Pero nakita rin niyang krus, di ba? Kung yun ang ebidensya, hindi ba dapat naapaktuhan siya? Dito nagiging mas komplikado. Ayon sa source, nasaksihan nga niya ang krus. Pero sa halip na mapalambot ang puso niya, lalo pa itong tumigas. Wow! Ang krus ang maging pinal na pagsubok sa kanya. At sa patuloy niyang paglaban, ipinapakita raw na pinal na ang desisyon niya, hindi na magbabago. Ang tanong na kasunod niyan, kailan ba talaga siya nawala ng pagkakataong magsisi? Kailan nagsara yung pinto? Importanteng tanong yan at maging ang source hindi nagbibigay ng isang sagot. Naglalatag ito ng 4 na posibilidad. Una, nang ikulong siya sa Hades. Ito yung sinusuportahan na may akda. Pangalawa, matapos niyang tuksuhin si Adan. Pangatlo, matapos niyang ipako sa krus ang anak ng Diyos. At ang pang-apat? At ang pang-apat, na baka posible pa rin siyang magsisi hanggang ngayon. Interesting na bukas sila sa iba't ibang interpretasyon dyan. Oo, at lahat ng to, dinadala tayo sa pinaka-core principle ng teolohiyang ito. Ang huling punto ng source ay ito. Ang mga nilikha, tao man o anghel, hindi kayang pasimulan ang pag-ibig mula sa kanilang sarili. Paano yun? Pakipaliwanag. Kailangan muna nilang tumanggap ng pag-ibig mula sa Diyos at ang daluyan niyan ay ang krus bago sila makapagmahal pabalik. At dahil sa pagmamahal na yun pabalik, doon lang sila nagkakaroon ng kakayahang sumunod. So ang pag-ibig, isa siyang response, hindi initiative para sa mga nilikha. Let me see if I get this. Para siyang halaman na hindi kayang gumawa ng sarili niyang sikat ng araw. Ang kaya lang niyang gawin ay humarap at tumanggap ng liwanag. At doon lang siya lumalago. Ganun ba? Yan na ang pinakamagandang analogy para dyan. At dito natin mauunawaan yung huling papel ni Satanas. Sa pagtanggi niya sa sikat ng araw na yon, siya ay nagsisilbing isang uri ng pansala. O catalyst. Pansala. Oo. Ang tukso niya ang mas nagpapabilis sa proseso ng pagpili. Para siyang malakas na hangin. Yung mga walang laman na ipa, madaling natatanggay. Habang yung mga butil na may laman, nananatili. Pinapalinawan niya ang dibisyon. Matapos nating himayin ang lahat ng ito, mula sa hindi perpektong free will hanggang sa papel ng mga martir, narito ang isang bagay na may iwan sa iyo para pag-isipan. Ayon sa balangkas na ito, ang buong drama sa sanlibutan, ang paglikha, pagbagsak, libu-libong taon ng kasaysayan ay pinahintulutan para ang lahat ay umabot sa paanan ng krus. At ang krus na yon ang naging daan para makumpleto ang buong sanliliha. Kung ganito ang pananaw, anong sinasabi nito tungkol sa kalikasan ng pag-ibig at kalayaan? Ang tunay at perpektong kalayaan ba, yung kalayaan na hindi na kailanman pipiliin ng kasamaan, ay siyang bagay na makakamit lamang matapos masaksihan, maunawaan at tumugon sa isang perpektong sakripisyo.